إله إلا الله الله أكبر. A'udzu billahi samiyun alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na ya rabbana bima 'allamtana waj'alhu hujjatan lana la alaina fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, binabati po namin kayong lahat ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ngayon ay patungkol sa tinatawag na arba'i masail. Apat na masail, issue o usapin tungkol sa reliyong Islam na obligadong malaman ng mga tao, lalong-lalo na ang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayon sa author ng Kitabut Tauhid na si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'lamu arba'i masail. Pakaalamin natin bilang mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya't marapat lamang, obligado tayo na malaman ang apat na masail, issue, usapin tungkol sa reliyong Islam. Una, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa apat na masail, issue o usapin na obligado nating malaman ay ang al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyahu wa ma'rifatu dinul Islam bil adillah. Una sa apat na masail o issue o usapin tungkol sa reliyong Islam na obligado nating malaman ay ang kaalaman. At meron ditong tatlong ugat, panuntunan sa reliyong Islam na obligado nating malaman. Una ay ang obligado sa isang alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na malaman, makilala niya ang kanyang Panginoon na lumikha sa kanya. Pangalawa ay obligado na malaman, makilala ng alipin ang kanyang propeta, sugo na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya. Pangatlo ay obligado na malaman, makilala ng alipin ang kanyang relihiyon, ang reliyong Islam, sa pamamagitan ng mga adillah, mga dalil, katibayan mula sa Quran at sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sahih. Ito po yung tinatawag na usulus salasah, tatlong ugat, pinagmulan, panuntunan ng reliyong Islam na obligado tayo na ito ay ating alamin, malaman. Ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sa suratu Muhammad, kung hindi po kami nagkakamali, i'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li jambik. Alamin mo ang katotohanan sa kanya na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at ihingi mo ng kapatawaran ang iyong nagawang kasalanan. So ipinagutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagkakaroon ng kaalaman. Pangalawa sa apat na masail, issue o usapin tungkol sa reliyong Islam na obligado nating malaman ay ang al-amalu bihi. Kapag nakuha na natin, nalaman na natin ang mga panuntunan sa reliyong Islam, lalong-lalo na yung tatlong ugat na tinatawag na usulus salasa, ay obligado tayong i-implementa, isagawa sa ating buhay sa abot ng ating makakaya, insyaallah. Pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa apat na masail, issue o usapin tungkol sa reliyong Islam na obligado tayong malaman ay ang ad-da'watu ilay. Kapag mayroon na tayong kaalaman sa mga panuntunan ng reliyong Islam at ito ay naisagawa na natin, na implementa na natin sa ating mga sarili, ay mas marapat naman sa atin, obligado tayo na ito ay ibahagi sa ibang tao. Ito yung tinatawag na da'wah. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, id'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Anyayahan mo sila sa landas ng iyong Panginoon, alalong baga sa reliyong Islam na may hikmah, may karunungan, mahusay na pamaraan at mabuting pangangaral. Ayon naman sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Qal ballighu anni walau ayah. Iparating ninyo ako sa kanila, alalawang baga ang pangangaral, pagbabahagi ng kaalaman sa reliyong Islam kahit na isang aya lamang. Pang-apat na masail or issue o usapin tungkol sa reliyong Islam na obligado tayong malaman, ito na yung panghuli, ay ang as-sabru alal adzabi, ang pagtitimpi, pagsasabar sa lahat-lahat ng ating mga nararanasan na mga pahirap sa ating pagdadaawa, ay kinakailangan nating magtiis, magtiyaga at magtimpi. Ayon sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. O kayo na mananampalataya, humingi kayo ng tulong sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pagtitimpi, pagsabar at pagdarasal. Katotohanan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay laging kasama ng mga taong nagsasabar, nagtitimpi. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroon 3 uri ang tinatawag na sabar. Una ay ang as-sabru ala ta'ah, pagsabar, pagtitimpi, pagtitiis sa lahat-lahat ng mga ipinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala or paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulad ng pagsasala. Alam natin na ito ay napakabigat. Ito ang ibadah na isa sa mga napakabigat na isagawa ng isang alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero kinakailangan natin itong isagawa sa ating buhay dahil obligado natin itong isagawa. Kaya kinakailangan dito ang matinding sabar, pagtitiis. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na uri ng sabar ay as-sabru alal ma'siyah. Pagsasabar, pagtitimpi sa lahat-lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinakailangan natin na tiisin, iwasan ang lahat-lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging ito man ay maliit o malaking bagay na ipinagbabawal, ay kinakailangan nating magtiis, magsabar para hindi natin ito maisagawa o magawa. Pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na uri o klase ng sabar ay ang tinatawag na as-sabru alal bala, ang pagsabar, pagtitimpi sa mga pagsubok na ibinibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Maging ito man ay mahirap, maging ito man ay mabigat at magaan sa atin, ay kinakailangan tayong magtiis, magsabar sa lahat-lahat ng mga pagsubok na ipinagkakaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. At alalahanin natin na bawat pagsubok na ibinibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ay ito ay rahmah, pagmamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil lahat-lahat ng sinusubukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalong-lalo na kapag mabigat na pagsubok, ito ay minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayon sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba qauman ibtilahum. Kapag minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang alipin, ito ay kanyang sinusubukan. So, huwag natin itong idaing dahil ito ay rahma, pagmamahal, awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Kaya mas marapat na tayo ay magpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At dagdag pa rito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kapag tayo ay sinusubukan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay ang laging sandatan natin dito ay pagtitis, pagsasabar. At lagi tayong magdua sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi niya tayo susubukan ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Lagi po natin yan ipagdua nang sa ganun maging magaan ang ating kalooban at huwag tayong mawala ng pag-asa sa lahat-lahat ng mga biyaya, pagmamahal, awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang ipinagkaloob sa atin. Meron ditong aya na kanilang idinalil tungkol dito sa 4 na masail, issue, usapin na obligadong malaman ng mga alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Katotohanan, isinusumpa ko, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pag-ikot ng panahon, lahat-lahat ng mga tao ay nasa talunan na kalagayan, maliban na lamang sa mga taong mananampalataya, mga mu'min na naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung unang-una, mga taong mga mananampalataya, naniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa ay ang mga taong gumagawa ng mga mabubuting gawa, na ito ay minabuti ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran, at ganun din minabuti ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis na sahih. Pangatlo ay pangangaral, pagtagubilin ng katotohanan, hak. Ang tinutukoy dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ang Quran at ang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito po yung hak, katotohanan, na mas marapat na ipangaral natin, ibahagi natin, ipaalam natin sa maraming tao sa abot ng ating makakaya. Pang-apat, watawasaw bis sabr, ipangaral, pagpapangaral, pagtagubilin sa pagtitiis, pagtitiyaga. Ito na yung sabar na kailangan nating itagubilin sa bawat isa, ipangaral sa bawat isa ang pagsabar, pagtitiyaga, pagtitiis. So ito lang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat po sa inyong lahat, at sana po ay mayroon tayong natutunan na aral dito sa ating tinalakay. Maraming salamat. Wabillahi taufiq wal hidayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.